Naaalala niyo pa ba ang Yolanda? Isa ito sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa ating bansa. Libo-libong buhay ang nawala at libo-libong pamilya ang nawasak. Pero ang tanong, natapos ba talaga ang kalbaryo ng mga nakaligtas? O hanggang ngayon, may mga aninong bumabalik mula sa dilim at baha? Ito ang sulat ng isang survivor at trahedyang sinamahan ng kababalaghan. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Magandang gabi po, Manang. Gusto ko lang ibahagi ang totoong nangyari sa akin nung nandun pa ako sa Tacloban. Bago dumating ang bagyo, tahimik lang ang buhay namin doon. Normal na araw, mga kapitbahay, nagkukwentuhan sa labas, mga batang naglalaro sa kalsada. Ako naman, abala sa pag-ayos ng maliit naming tindahan. Oo, may balita na parating na daw ang malakas na bagyo. Pero tulad ng dati, iniisip lang namin na kakayanin lang, baka maliit na bagyo lang. Wala kaming idea kung gaano kalala ang mangyayari. Nung lumakas na ang ulan at hangin, napilitan kaming tumakbo sa evacuation center at doon kami nagsiksikan. Daang-daang tao sa isang maliit na lugar. Rinig na rinig ko yung iyakan ng mga bata at mga magulang na pilit tinatakpan ng karton at kumot ang mga butas ng bubong para hindi kami mabasa. Akala namin ligtas na kami roon. Pero nang tumating ang storm surge, tumaas pa rin ang tubig at sa gabi ngayon, sobrang lagim. Akala mo katapusan mo na talaga. Sobrang dilim at baha na hanggang dibdib. Wala kang maririnig kundi malakas na hangin, sigawan ng mga tao, at iyakan ng mga bata. Doon ko inisip, baka hindi na ako makaligtas at baka mamatay na rin ako kasama nila. Himala nga na nabuhay pa kami. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik kami sa lugar namin para tignan ang natira. Pero halos wala nang namatirhan. Kaya sa evacuation center pa rin kami nanunuluyan noon. Doon kami natutulog, kumakain, at pilit binubuo ang sarili kahit kulang sa pagkain at tubig. Nung mga panahon na ito, sa evacuation center pa rin kami nakatira. At doon ko naranasan ang mga hindi ko makakalimutang kababalaghan. Isang gabi, pasado 10:00 na yun, bigla akong narinig yung iyakan ng mga bata sa labas ng evacuation center. Akala ko mga anak lang ng mga kasama naming evacuees ang naglalaro o nag-aaway. Pero nang tumagal, napansin kong parang lumalayo at papalapit ng iyak. Kahit wala naman akong nakikitang bata, kinuha ko ang flashlight at lumabas. Wala akong nakita, maliban sa mga basang gamit at kalat na inaanod. Pero rinig na rinig ko may humihingi ng tubig. Binaliwala ko na lang dahil sa antok ko at pinilit kong matulog. Kinabukasan, ikinuwento ko sa kapitbahay namin. Sabi niya, wag daw akong lumabas pag naririnig ko yun. Kasi baka mga kaluluwa ng nalunod na bata at humihingi ng tulong. May isa pang pagkakataon na sumakay ako ng jeep. Tumabi ako sa driver, papunta sa bayan. Habang umaandar yung jeep, may sumakay na mag-asawa na may kasamang 2 bata. Basang-basa ang mga damit nila. Tahimik lang sila buong biyahe. Pero bago sila bumaba, nagpasalamat sila sa driver at sabay-sabay na nagsabing, "Salamat po, nakauwi na rin kami." Paglingon ng driver, wala na palang laman ang jeep. Hindi lang yun. Sa evacuation center mismo, may mga gabi na habang nakahiga kami, bigla kaming nakakaamoy ng parang maalat at amoy dagat kahit malayo na kami sa tubig. Minsan, may naririnig ka na parang may sumasayad na basang paa sa sementong sahig. Paikot-ikot sa pagitan ng mga natutulog, pero pag binuksan mong ilaw, wala kang makikita. May mga kasamahan din akong nagsabi, may babae raw silang nakikitang nakaupo sa may pintuan ng center, basang-basa, nakaputi at nakatungo lang.
Pero sa tuwing lalapitan nila, bigla na lang itong nawawala. At minsan, sa kalagitnaan ng madaling araw, biglang may mga kumakatok sa bintana ng center. Pag sinilip, wala namang tao. Pero sunod-sunod ang katok, yung parang nagmamadali. Para bang may mga taong naiwan sa baha na pilit humihingi ng saklolo. May mga nakakatindig balahibo pa. Kasi may mga gabi na biglang maririnig mo yung ugong ng barko na sumadsad. Parang bumabangga ulit sa lupa. May mga kalabog at alingaw-ngaw. Alam namin imposible kasi wala namang barkong malapit. Pero sabay-sabay namin naririnig yun. Hindi ko alam kung dala lang ng trauma. At sa tuwing umaga naman, lalo na yung mga unang linggo, bumabalik sa isip ko ang mga nakahilera na bangkay sa gilid ng kalsada. Nilalagyan lang nila ng trapal o karton. Rinig na rinig ko pa rin hanggang ngayon ang iyak ng mga naulilang pamilya. Natawag nila ang mga mahal nilang hindi na nakaligtas. Makalipas ang ilang buwan, nakalipat din kami sa isang maliit na bahay. Masikip at sira-sira pa. Pero kahit papano, sarili naming bubong. Pero kahit nakalayo na kami sa evacuation center, dala-dala ko pa rin ang mga narinig at nakita ko. At sa tuwing naiisip kong gabi niyon, bumabalik pa rin ang tanong, nakaligtas nga ba talaga kami? O kasama lang kami sa mga kaluluwang nananatili rito? Kung ikaw ang naroroon at marinig mo ang iyakan, ang katok, at ang ugong ng barko, lalabas ka ba para alamin kung sino ang nandoon? O pipikit ka na lang at magdasal na hindi ka nila isama?